Sa ating pagsubaybay sa State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa BSKE term setting proposal, ang nangyari, wala pong nangyari. Wala hong nabanggit kahit anumang balita sa BSKE term setting proposal na iyan. Hello Philippines, I'm Bert Serrano. Welcome to the 4th Estate. Marami po natawag sa ating mga kababayan at mas marami pa ang naghintay sa kanilang mga computers, sa kanilang mga television sets, sa radyo, ukol dito sa BSKE term setting panukala na na-propose ng Kongreso sa ating Pangulo. Nakalatag na po yan sa ating pong Pangulo. Kaya nga po, ilang buwan na po natin pinag-uusapan. Going into the last 2 weeks, marami na pong haka-haka. Matutuloy po ba ang BSKE o hindi? Kaya po, kaabang-abang ang State of the Nation address ng ating pong Pangulo. At nung bandang huli, akala natin ay ma-mention na nung sinabi na niyang full support siya sa LGU. Bago tayo pumunta sa term setting and BSKE, let me just congratulate the President on a very, very good speech at napakaganda ng kanyang mga plano. Pero ang plano ng ating mga barangay officials ngayon ay parang nakahimlay. Parang habang buhay na tayong maghihintay kung ano ang magiging desisyon nila. Kung tayo ba ay maghahanda sa December 1, 2025 or mapagpapaliban ba yan sa November 2, 2026. Saan ho ba tayo naiwan? Ano ba ang huli nating pinag-usapan? Okay, ang huli nating napag-usapan ay kung hindi pipirmahan ng ating Pangulo, hindi na niya kailangan i-mention yan sa SONA. Bakit? Sapagkat ang panukalang yan ay pumasa ng 22-0 sa Senado at more than 300 supermajority sa Kongreso. Napakaganda ng delivery ng speech, napaka-positive. At sinabi po natin sa Pambansang Kagawad, sa Barangay Tayo at ngayon sa the 4th Estate, ang State of the Nation address ay kinakailangang positive. Hindi na kinakailangan magkaroon ng friction due to interchamber committee o pagrerespeto nila sa isa't isa. So marami nang nagtatanong, marami nag-aabang, ano na ba ang mangyayari? Well, naiwan tayo sa usaping lapse or collapse. Sapagkat yung lapse, due to the President's inaction, ayon sa saligang batas, after 30 days, the panukala or the term-setting proposal would automatically become a law. Sinabi natin na pagdating ng SONA, baka mag-collapse sapagkat start from scratch po tayo. Ngayon, parang hindi na tayo sigurado doon sapagkat maraming nagsasabi na noong 19th Congress, ang panukalang yan ay tatawid sa 20th Congress sapagkat tapos na raw ang Senado at Kongreso dyan. Nasa kamay na ng Pangulo ang pagpirma. Pero hindi na rin natin maalis kung pipirmahan niya yan. At pag sinabi po natin pipirmahan niya yan, is either yes or no. Pero yung lapse na 13 days na sinasabi natin hindi abot ng 30 days, naandun pa rin. It still comes into play. Hindi natin alam kung na-veto na yan o talagang nag-collapse na. Pero dahil sa walang nangyari sa SONA ng are, it opens up all kinds of possibilities and all kinds of question. Number 1 question, bakit? Ano ba ang ginawa natin mga barangay officials to deserve this forever waiting for a final period of contemplation kung matutuloy nga o hindi ang eleksyon? Ano ba ang dapat nating sabihin pa o ipilit pa o igit pa para pagdesisyonan ito ng yes or no? Pero ganun talaga, pagka mainit ang isang bagay,
mahirap hawakan. Kinakailangan pag-isipan. Alam naman natin na ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay very careful sa kanyang mga galaw at dapat lang maging careful sa kanyang mga pinipirmahan. Dahil sinabi na niya sa kanyang SONA na hindi siya pipirma ng anumang General Appropriations Act kung ang insertions na naandun ay hindi angkop sa budget ng gobyerno. Nag-iingat na sapagkat yung BSKE term setting na yan na unconstitutional na yan, 2022, GAA unconstitutional, 2024, at yung articles of impeachment na unconstitutional rin, 2025. So ano na? Paano na? Pag-iisipan pa rin natin kung ano ang kalalabasan. In the meantime, maraming salamat sa mga incumbent officials na patuloy na nagsiservisyo sa kanilang barangay. At sa mga nais tumakbo, whether this year or next year, maiksim panahon lamang po yan. Kinakailangan natin magkaisa, kagaya ng sinabi sa SONA. Ako po si Kagawad Butch Serrano, na nagsasabing maghihintay pa rin tayo. This is the fourth estate. See you next week.